Ang fake news democracy ay tumutukoy ito sa epekto ng pagkalat ng hindi totoong balita sa ating demokrasya. Ang fake news ay nagtataguyod ng mga nakakalason na salaysay, nagkakalat ng pagdududa at pagkalito, na nakakaapekto sa demokratikong paggawa ng desisyon. Ito ay maaaring maging kasangkapan para sa populismo, antisemitism, xenophobia, at iba pang matinding pananaw sa politika. Ano nga ba ang maaaring maging problema nito sa ating demokrasya? Paano nga ba natin mapipigilan ang pagkalat ng mga ito? Batay sa aking pananaliksik, ayon sa Manila, Philippine, karamihan ng mga Pilipino ay 86% ang naniniwalang problema na ang pagkalat ng maling impormasyon sa bansa ayon sa huling Pulse Asia Survey. Kadalasan, galing daw ito sa mga naglipa ng internet personalities at mga online influencers. Ito ang napag-alaman ng Pulse Asia sa inilabas nilang Ulat ng Bayan Survey. Bagay na kanilang ikinasa mula sa ika-17 hanggang ika-21 ng Setyembre ng taong ito. Kakarampot lang o 14 sa mga 1,200 na respondents ng survey ang nagsasabing hindi ito problema sa ngayon sa Pilipinas. Ngunit, ano sa tingin ng ating tagapakinayam sa isyong ito sa ating Pilipinas? Ngayon ay alamin natin ang kanilang mga sagot sa isyong ito. Para sa iyo, ano ang maaaring dulot ng pagpakalat ng peking balita? Okay, so ang pagpapakalat ng peking balita ay maaaring makasira sa reputasyon ng isang tao at saka pwede din ito makadulot ng problema sa ating mental health. Okay, hindi lang mental kundi pati physical, and hindi ang pagpapakalat din ng peking balita ay maaari din maging sanhi ng kaguluhan ng mga tao. So, Ano-ano ang mga klase ng peking balita na iyong nabasa o narinig? so marami. Halimbawa ay sa Facebook. So, maraming nagpapakalat ng mga maling balita. Kumbaga, yung parang scam. So, kunwari, magsisend ng link sa iyo. Tapos, pag press mo nun is, ano pala siya, ina-access na yung private information mo. And then, another halimbawa is yung mga artista. So, may mga profiles na nagkukunwari sila na sila yung artista, pero hindi naman. So, ayun, isa yun sa mga peking balita. So, marami pa. So, example din, pag may business yung isang tao, tapos sinisiraan mo, syempre, yung paninira, maaaring makasira sa kalusugan ng isang tao, yung businessman, yung owner ng business. Para sa iyo, ano ang maaari nating gawin upang maiwasan ang pagkalaganap ng mga peking balita? Pagkatapos ni mo basahin, magtanong-tanong ka or mag-research ka kung totoo ba yun. I-validate mo na bago ka maniwala. Para hindi yun makalat yung mga peking balita, i-validate talaga. Ano para sa iyo ang mga hakbang upang maiwasan ang peking balita? So, para sa akin, una-una, para maiwasan ito, dapat suriin mo muna ito kung ito ba ay totoo at hanapin mo kung saan ito nagmula or sino ang pinagmula nito at makipag-usap
sa inyong mga kakilala kung ito ba ay totoong nangyayari. Dahil sa panahon ngayon, madaming mga peking balita na nagsisilabasan sa social media at sa mga iba pang plataforma. Kaya, suriin mong mabuti. Para sa iyo, ano ang maaaring dulot ng pagpapakalat ng peking balita? Nagdudulot ito ng negatibong epekto katulad ng misinformation. Ang mga tao ay nakakatanggap ng mga maling impormasyon dahil ito ay hindi verified. Ano-ano ang mga klase ng peking balita na inyong nabasa o narinig? Isa dito ang tatanggalin na daw ang K-12. Well, in fact, binago lamang ang curriculum at naging K-10, but as far as I know, hindi pa siya tatanggalin, literal na tatanggalin, but ang curriculum ay may nabago lang sa curriculum. Para sa iyo, ano ang maaari natin gawin upang maiwasan ang pagkalaganap ng peking balita? Bilang isang responsableng mambabasa at bilang isang responsableng estudyante na dapat nating tingnan muna kung ito ba ay verified at ang source nito ay mapagkakatiwalaan ba. In that way, masasabi natin na nag-preferment tayo ng mga paglaganap ng peking information o peking mga balita. Ano para sa iyo ang mga hakbang upang maiwasan ang peking balita? Ang mga hakbang na aking gagawin upang maiwasan ang mga peking balita ay una, dapat ay ang source ng information ay reliable. Tapos pangalawa, kapag may isumite or kapag may sinangguni sa yung impormasyon ay dapat kang makinig para kapag i-deliver mo na ito sa mga taong pag dideliveran mo ay accurate ito at tama ang iyong ibinigay na informasyon. At pangatlo, kapag ikaw ay pure reading some articles in the internet, dapat ay ang sources nito ay verified. Para sa iyo, ano ang maaring dulot ng pagpapakalat ng peking balita? Ang pagpapakalat ng peking balita ay maaaring magdulot ng pagkabahala at pagkawala ng tiwala ng mga tao sa mga balita. Kapag ang mga tao ay nagkakaronas ng peking balita, maaaring mawalan sila ng tiwala sa mga mapagkatiwalaang news source at maging mahirap para sa kanilang na malaman ang tuwang informasyon. Ano ang mga hakbang upang maiwasan ang peking balita? Panuri sa pagbabasa ng balita. Bago maniwala sa isang balita, mahalagang suriin ang pinagmulan ng impormasyon at mga reputasyon ng news source. Panuri sa pagbabasa ng balita. Bago maniwala sa isang balita, mahalagang suriin ang pinagmulan ng impormasyon at ang reputasyon ng news source. Siguraduhin ito ay mula sa isang mapagkatiwalaang news organization o publisher. Para sa iyo, ano ang maaaring dulot ng pagpapakalat ng peking balita? Ang pagpapakalat ng peking balita ay isa itong epekto ng sa ating lipunan kahit hindi naman totoo o hindi naman totoo sapagkat hindi natin seryosohin ang mga kumakalat na fake news dahil nakaka-epekto ito sa sarili ng tao sapagkat siya ay pinarinig lang dahil hindi tama. Ano-ano mga klaseng peking balita yung nabasa o narinig? Katulad ng pagpapakalat online dahil sa for like example, may mga produkto na maaaring ibenta sapagkat
sapagkat sapagkat pagsasabihan nila ito ng speaking negatibo. Para sa iyo, anong maaari natin gawin upang maiwasan ang pagtalaganap sa mga peking balita? Para sa akin, para maiwasan ko ang mga peking balitang to, ay huwag medyo maniwala sa mga balita na inyong narinig para hindi naman maapektuhan ng mga tao. Para di naman maapektuhan ng mga tao. Ito kasi nagsasali ng so niya. Kaya, para hindi na rin sa atin. Dapat na maging mas maingat tayo sa ating mga nakikitang mga post o mga nagkakalat ng mga balita na gusto nating malaman kung ano nga bang nangyari nito. Dapat na mas mag-search tayo ng maigi at hindi basta-basta agad naniniwala sa mga sabi-sabi. Dapat na mas maging wais tayo sa ating mga nalaganap na balita o nasasagap na balita. Ngayon ay napag-alaman na natin ang kanilang iba't ibang pananaw sa isyong ito. Ngunit ang tanong, maaari ka bang makulong ng dahil lamang sa pagpapalaganap ng peking balita? Ang sagot ay oo. Nilagdaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 10951 o ang batas na nag-aamyenda sa Reverse Penal Code. Nakasaad sa Article 154 ng bagong batas ang mas pinalawig na parusa sa mga nagkalat ng fake news. Sa ilalim nito, maaari kang makulong ng hindi bababa sa 6 na buwan ng dahil lamang sa pagkalat mo ng peking balita. Ayon sa probisyon ng bagong batas, ang sinumang magkalat ng peking balita sa kahit anong paraan ng paglathala na makakaapekto sa kaayusan ng publiko at sa sitwasyon ng bansa ay mapaparusahan. Maaari ka rin magpagmultahin ng aabot sa 40,000 pesos hanggang sa 200,000 ang sinumang maglathala ng fake news. Kaya dapat na mainam ay alamin natin kung ano ang tama o mali sa isang balita upang maiwasan natin ito. At maaari ka rin maghanap ng totoong impormasyon na makakatulong sa atin na kilalanin ang totoong balita. Yun lamang. Salamat. At pangwakas, ang fake news ay talagang hindi na bago sa atin. Muli itong nakakuha ng ating atensyon dahil sa mga pag-unlad ng teknolohiya upang agad na mag-broadcast ng balita at ipagkalat ito sa buong mundo. Kaya na dapat na malaman natin kung ano ang tama o mali sa isang balita upang maiwasan natin na malaganap ang hindi totoong balita o impormasyon dahil maaari din tayong makakusahan ng pagpapalaganap ng mga peking balita. Kaya din na maghanap tayo ng impormasyon na makakatulong sa atin na kilalanin ang totoong balita o hindi. Dahil hindi lang tayo naapektuhan sa isang fake news, kundi tayo ang naninirahan sa mundo at sa ating lipunan. Kaya huwag nang magkalat ng fake news at laging mag-ingat dito sa social media. Ito lang at salamat.